Okay, meron tayong investigation dito mga kaibigan na kaso sa ating shop. So titigan nyo lang yung mga pyesa. Ito ay clutch components. Ito ay brand new, kinabit October 2023. Puro brand new. Ito ay replacement na ISIN. Ito ay replacement na ISIN. Ito ay NSK. Yan. NSK yan. So, magandang brand din naman yan. Saan na NSK na nakalagay? Ayun. Ito ay Koyo. Yan. Ito ay ISIN. At ito, yung original na flywheel niya, pina-resurface natin yan bago natin ikabit, syempre. Kasi nga, sliding ang kaso din nito at may mga sunog na rin siya dati. Ngayon, ang gusto mangyari ay ipasok sa warranty daw. Or, sa madaling salita, i-waive yung ating labor. Alisin yung labor sa listahan. Willing palta ng pyesa, pero yung labor ay wala. So, sa madaling salita, parang ipapasok sa ating warranty. So, sabi ko, pag ang warranty natin ay kasalanan namin, pinapasok po natin yan doon na walang labor. Okay po yan. Tanggap natin yan. Pero po, pag yan hindi namin kasalanan, yan po ay hindi papasok sa warranty natin. Dahil unang-una, ang parts, binili po natin yan sa auto supply. Pinapapili po namin ang mga customer kung replacement or original, genuine parts. Siyempre, depende naman sa inyong budget. Bakit naman namin kayo kakabitan ng replacement parts kung alam namin na yun ay hindi magtatagal kagaya ng genuine parts? So, ito na nga. Yun kasi, matic yun. Tinatanong yun sa office pag yun yung mga major repairs. Kasi nga, mahirap magbaba ng transmission, mga kaibigan. Hindi madali. Kaya pag nabakjabang ka nyan, masakit. Kaya sa akin, pinapaliwanag namin, kapag clutch po yan, kayo magde-decide kung anong kaya ng budget nyo, kung orig o replacement. Ngayon, kung tititigan nyo itong mga pyesa, nakita nyo yung mga spots na mga sunog-sunog. Yan. So, ang katanungan dito, ito ba ay fault ba ng mekaniko? Ito ba ay fault ba to ng pyesa? O ito ay fault nung gumagamit ng sasakyan? Yan. So, yung kapwa natin mekaniko, tsaka yung mga manonood, baka may matutunan din kayo dito. Kasi yung mga bago nagme-mekaniko, yan, para at least alam nyo, no, kung ano ba dapat ang gawin. Hingi tayo ng advice sa mga kapwa mekaniko. Ano sa tingin nyo ang nangyari sa sasakyan na ito? Bakit October 2023 at ngayon ay March 19, 2024? Nag-slide na agad at puro sunog ang parts. Ayan pa, may mga bakas ng clutch fork. So parang 4 months, going 5 months pa lang ito. Sabi ko, ako po yung nagkakabit dati pa ng mga replacement parts. Kasi nga, hindi naman tayo lagi may pambili ng original. Pero hindi po yan nasisira sa loob ng 4 hanggang 5 buwan. So ano ang inyong opinion, mga kaibigan? Ito ba ay fault ng mekaniko? Dapat ba itong walang bayad ang labor sa pagbababa at pagkakabit ulit ng transmission? Or pyesa ba ang may problema? Bakit siya nagkaganyan? O yung mismong nagdadrive ang may problema? Siyempre, gusto natin makuha yung experience din ng mga kapwa mekaniko natin. Ano ba ang experience ninyo? Kasi minsan, sa mga brakes, merong matigas ang pagka-brake pad. Yung material niya. Kaya nawawasak yung rotor. Nawawarp, nagkakakayod, nauupod. Sa brake pads yun. Pero sa clutch disc, hindi ko pa na-experience yung ganyang 4 months pa lang. Eh, nagkaganyan-ganyan na siya. Ayan. Pero syempre, hindi tayo magbabanggit ng pangalan. Kasi ito ay case study lang naman. Gusto ko lang aralin natin kung ano yung
maganda gawin kapag nangyari din ito sa inyong shop, nangyari sa inyo mismo bilang owner. Kasi ito ay company car. Yan. Meron lang nagdadrive nito. So kung ano sa tingin ninyo, i-comment ninyo mga kaibigan. Kung may na-experience kayo na ganyan, baka ito nga naman ang problema, no? Kung bakit siya nagkasunog-sunog. Pero basta ito, nung kinabit natin, maayos lahat. Brand new kasi yan eh. Makinis. Naka-resurface to, makinis. Yan, wala yung mga wasak-wasak na yan. Bago yan. Share nyo lang mga kaibigan. Makakatulong yan. Hindi naman ito siraan. Ito ay sharing ng idea. Wala naman tayong binabanggit na pangalan. Kung ano lang yung inyong experience mga kapwa mekaniko. At kung ano bang gagawin niyo kung kayo naka-experience nito. Hindi nyo ba sila sisingil ng labor? O sisingilin nyo pa rin sila?